Sa iba pang balita, ginagalang ni Senate President Franklin Drilon ang pagnanais ni Senador Bongbong Marcos na bumalangkas ng substitute bill ng Bangsamoro Basic Law. Sinabi rin itong pag-aaralang mabuti ng Senado ang bersyon ng panukala na isusumite ng Committee on Local Government. Ito ang balita ni Brian De Paz. Nagbabalangkas na ng substitute bill o bagong bersyon ng Bangsamoro Basic Law ang Senate Committee on Local Government. Ito ay dahil sa marami silang nakitang problema sa draft BBL. Well, sa constitutional issues, hindi ko masasabi yung porsyento pero maraming importanteng provision ang mapapalitan. Ayon kay Marcos, ang mga amendment ay magmumula sa kanilang mga nakalap na impormasyon sa mga isinagawang pagdinig para sa BBL. Hindi sinusuportahan ni Senador Ferdinand Marcos Jr. ang kasalukuyang bersyon ng panukalang batas. Inihalimbawa nito ang ilang constitutional issues tulad ng pagbuo ng constitutional bodies, Bangsamoro Police, Armed Forces, opt-in provision at taxation. Sa dami ng gusto naming palitan ay kailangan siguro substitute bill na ang i-file dito sa Senado kasama ng committee report. Ninerespeto naman ni Senate President Franklin Drilon ang privilege speech ni Marcos kahapon na tumututol sa kasalukuyang forma o bersyon ng BBL. Nobody has said that we will not revise the BBL as submitted by the Palace. We have always said that we will review and make sure that the BBL is within the four corners of our Constitution. Sinabi rin itong dadaan pa sa matinding debate ang substitute bill ng Committee on Local Government. So we will debate on the substitute bill when it is submitted to the chamber, and we have many common grounds. Number one, it should pass the constitutional test. Number two, it should result in peace in Mindanao. And number three, that the national interest should be served. Nilinaw ni Senate President Drilon na hindi makadidelay sa pagkapasa ng BBL ang substitute bill na binabalangkas ng komite ni Marcos. Brian De Paz, UNTV News Worldwide.